Hindi sabay-sabay na nag-hatch itong ano, mga kiti. May mga natira, may naiwan na 3. Nag-hatch itong inahin kahapon, April 30. Naka-hatch siya ng 5 RIR at saka 3 native chicks. Yan yung mismong itlog niya. Kasi nung una, nilagyan ko yan ng, ng 12 eggs ng RIR. Tapos, 7 yung inilagay kong itlog niya. Kasi nung una, bawat itlog niya, pinapalitan ko ng RIR. Pero nung talagang makikita kong maglilimlim na, nilagyan ko pa rin ng yung itlog niya na natira. 7 yun. Pero ang naitlog niya talaga ay 12. So, inulam namin yung yung iba. Tapos, yung 12 RIR, kung bakit 5 eggs lang, 5 chicks lang ang na-produce, kasi may pinagdaanan yung mga itlog na yon habang naglilimlim siya. May nalaglag, meron siyang tinuka, kasi nga, ang init ng panahon, habang naglilinis pa lang ako ng container ng inumin nila, uhaw na siguro, yun, uminom na siya. Bata pa naman itong inahin na to, hindi pa naman yung old na old, at saka hindi naman siya yung nagkukulang ng nutrition ng pagkain. Pero dahil lang doon siguro kaya tinuka niya yung itlog. Wow na mainit sobra. So ito ang na-produce niya. Ngayon, kung bakit may mga natitirang itlog, yung mga hindi sumubay na napisa, at saka meron yung mga talagang hindi na mapipisa. May mga rason yan, at ang nakikita kong rason, kasi nag-research ako, wala naman akong makitang concrete na sagot kung bakit hindi sabay-sabay na nag-hatch yung itlog. Halimbawa, kaunti lang ang itlog na nilimliman niya, 8 eggs halimbawa. Tapos, itong araw na to nag-hatch. Bukas ng umaga o tanghali, tapos na. Ganon. Pero ito kasi depende rin kasi sa bilang, Depende sa bilang ng itlog na nilagay mo. Yun, napakarami. Kaya hindi niya matatapos lahat talaga. Bukod pa doon sa naging mahina siguro yung kiti. Kaya hindi makalabas, kasi meron akong tinulungan na yung lumabas na kiti na tinitingnan ko ang tagal na hindi pa rin makalabas. So biniyak ko na yung eggshell. Tapos pagkabiyak ko, na siya kaagad, buhay siya kaagad, talagang ang bilis niyang natuyo kasi nga mainit ang panahon. Pero yung iba talagang mahina. Yung 3 inaiwan niya kasi 2 days pa lang, talagang hapon, medyo maghahapon na, after lunch na. Hindi ko mahintay kasi kilos na ng kilos itong mga kiti. Ang iniisip ko naman, kung hihintayin ko pa yung pang 3rd day, tapos saka ko ibababa, baka naman itong mga kiting ito na malalakas, baka mamaya lalo pang mawalan ako, di ba? So, inilagay ko na dito sa brooder na medyo mas presko. Kasi nga, yung brooder na dating ginagamit ko, mainit. Para sa mga taglamig lang yon, kasi nga double walling yun eh. may kahoy sa loob, may screen pa. So sa labas. Tapos masinsin pa yung pagitan ng kahoy. Kaya pag malamig, kahit na walang nanay yung mga kiti, okay lang. Pero ito naman, hihintayin kong siguro mag 5 days pa rin para at least may yayakap sa kanila. Tapos saka ko na lang ilalagay ulit sa may small box para yun na yung magiging nanay nila. So balik tayo doon sa yung hindi sabay-sabay na mapisa, Nakikita ko yung dami ng itlog na inilagay, na ipinalimlim sa kanila, yung mga native hen. Tapos yun nga, mahina yung kiti, mahina yung embryo. Kasi may biniyak ako, yung nalaglag pala, may kiti na maliit, yung parang pa lang, yung embryo maliit pa lang, hindi talaga nagtuloy na lumaki. Tapos yung isa, yung dun sa 3 iniwan niya, naiwan, biniyak ko yung isa kasi wala pang sign na magpipisa talaga. Biniyak ko yung isa, talagang walang pintig. Tapos yung isa underdeveloped pa. Yung ilang araw pa ba yun bago mapisa? Di ang tagal, tapos yung isa naman may
may pintig, huminga lang konti, tapos na. Siguro ilang araw pa din yun bago ano, kasi hindi pa hindi pa talaga lalabas, wala man lang kahit na biyak yung ano, wala palang crack yung itlog. So, ang possible na nakikita ko doon na rason na isa pa, no, bukod dun sa init ng panahon na baka humina yung ano, yung similya, yung kitina nandun na, mainit masyado, na mata, nawalan ng ano na, hindi na pumintig, no. Dun sa feeds, no, dun sa pakain. Kasi itong mga RIR ko, mas pinapakain ko sila ng layer feeds. Kasi nga, medyo mas mahal yung breeder feeds. At saka, mas ako dun sa itlog. Ngayon, layer feeds ang mas pinapakain ko. 33 pesos dun sa isang store, 34 pesos dun sa kabilang store na binibilhan ko per kilo. Yung breeder feeds naman, 39 pesos sa kabilang store, 40 pesos sa kabilang store. So, ang layo ng agwat, di ba? So, hindi naman ako makakapag-produce ng maraming kiti. Kasi nga, yung paglalagyan ko ang problema ko. So, yun ang prioritize ko, pakainin sila ng layer feeds. Pero, siyempre, lesson learned. Kasi alam ko naman talaga na pagka iba ang pinakain mo dun sa breeder, no? Kasi pag breeder talaga. Para malakas yung similya, magiging malakas yung kiting lalabas, maganda yung hatchability. Ganon. So, lesson learned, pagka breeder ka talaga, pag magbe-breed ka, magpo-produce ka talaga ng kiti, breeder feeds ang ipakain mo. Pagka table eggs lang ipoproduce mo, di layer feeds ang ipakain mo. Pag meat production naman, di syempre, yung mga feeds na mula chick booster, starter, grower, ganyan, para maka-build sila ng muscles. Sana may natutunan kayo dito sa video ng mga manok ko. Kasi alam niyo ito, yung RIR kasi, di ba, trial project ko lang yan. Hindi ko masabing free range chicken kasi free range talaga sila pero confined sila Pero sa susunod, magdadagdag ako ng pen para lang dun sa breeder ko. Yung tandang ko kasi sooner, magkakaroon ulit ako ng tandang dahil yung tandang ng RIR ko na heat stroke. At mapapalitan ko naman. Babalik sa akin yung isang binenta ko nun na tandang. Yun, kaya magkakaroon ako ulit. So makakapag-produce na ulit ako, makakapagparami ako ng kiti na sarili ko lang muna kasi maliit lang naman ito. Trial project lang. So magpaparami muna ako. Oo. So sana may natutunan kayo, may nagkaroon kayo at least ng idea kung bakit may mga nahuhuling napipisa o nahahatch, no. Yun ay opinion ko lang. Siyempre, mas maraming mga expert dyan na nag-aalaga ng mga RIR, ganyan. So, or kaya mga breeder, no. So, more or less, alam nila kung bakit may mga nahuhuli. Lalo na kung nagre-research naman sila. So, sa akin kasi nag-research ako, wala akong makitang concrete na sagot. So, inisip ko na yun, pwede yung feeds, dahil alam ko naman na yung feeds ay hindi akma. And then, yung panahon, no, mainit, kaya merong hindi nag-hatch. Hanggang dito na lang muna at sana patuloy niyong subaybayan ang channel ko, patuloy niyong i-share ang mga videos at pati na rin tong channel ko. Kasi syempre, may mga ibang tao pa na matutulungan, no? Na yung mga tanong nila ay masasagot dito sa channel ko. Malay mo, yung sagot ng tanong nila nandito. So, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At sana, pagpalain tayong lahat.